Kung paano ko siya gantihan dahil habang maaga kumanta na siya at saka hindi niya grinab yung opportunity na dahil lang sa pera madidemonyo siya. Tuwang-tuwa ko at saka nakatulog na ako. Mula kagabi talagang diretso na tulog ko. Talagang wala na yung agam-agam, wala na yung iniisip kong mali. Talagang totally malinis na ang konsensya ko. Sex kapalit ng isang supot ng isda? Ito raw ang kalakalan nitong tinaguriang mga babaeng basa. Tutuka raw ang mama sa mga menor de edad na babae sa kanilang lugar na kung tawagin ay babaeng basa. Bakit po kayo nagsumbong sa XXX? Ma'am, kasi concerned kami kasi dun sa mga bata na mga menor de edad. Nakikita namin na baka yung panghihingi nila ng isda ay yung puri nila yung maging kapalit. Pero matagal na ba itong nangyayari dito? Ma'am, ito po ay napakatagal na. Dahil halos lahat ng mga bulungan ng isda ay meron ito. Anong ginagawa po ng mga menor de edad? Minsan nakikita namin na sumasampas sila sa dagat. Lumalangoy. Sa lumalangoy, tapos umaan doon sa bangka, nangihingi ng isda. Minsan, nahihipuan sila doon sa mga masaselang bahagi. Minsan, nagbebenta pa ng kanilang puro. Para raw lubusan naming maintindihan ang kalagayan nitong mga inaalala niyang menor de edad, ay ipinakilala sa akin ni Mang Ruping ang isang babaeng basa na tatawagin na lamang natin sa pangalang Joy. Una, ang buhay talaga namin, yun ganun lang akit. Kami ng bangka, kumbaga sa manghihingi na isda, gano'n. Tapos may mga partial kung tawagin yung mga balato sa amin. Yung gano'n. So noon, umaakyat lang kayo ng baka para manghingi ng isda? Oo, gano'n. Oo. Tapos, kailan na nagbago? Ito lang pong magkakakilala na kami ng talagang matagal. Matagal na ho. So, imbis na paghingi lang ng isda, humingi na sila ng sex kapalit? Oo, yun ay may karagdagang bayad na po talaga sa amin. 16 anyos pa lamang raw siya noon nang maging isang babaeng basa si Joy. Hanggang sa mabuntis siyang hindi alam kung sino ang ama ng bata. Paano ka nagkaroon ng anak na ito? Bali sa madaling araw, pumunta kasi ako sa mother ko. Nanay ko na, racket ako sa bangka. Hindi niya na alam. Nung una po, mabait po sila sa amin, nakikibagay. Hanggang sa dumating na nga yung punto ng pagganto ko. Bakit ka umaakyat sa bangka noon? Dala po ng kahirapan. At anong ginagawa mo sa taas ng bangka? Minsan ay nakikipagkwentuhan, minsan inuman, ganun. Kasi dumating nga po ng punto na magkaanuhan kami na patawan, ganun. Kinabukasan, 3:00 pa lamang ng madaling araw, ay pinaposte ko na kaagad ang aking grupo sa lugar na yon ng Barangay Mapino. Sa puntong yo'y kumalat na ang XXX team sa lugar. Ang iba'y pumwesto gamit ang isang nakaparadang bangka. Habang isang XXX undercover agent naman ang naglalakad-lakad lamang sa pampang gamit ang aming spy camera. Unang nahagip ng aming kamera ang ilang kadadaong pa lamang na mangingisda sa pampang. Nahalatang abala sa paghahanda ng ibebentang mga isda. Pero di kalayuan sa mga mangingisdang ito ay napansin namin ang kumpulan ng mga dalagitang naghihintay sa aplaya. Di nagtagal ay nahagip na ng aming kamera ang babaeng ito na lumulusong sa dalampasigan. Tila hindi nito alintana ang lamig ng tubig. Ilang saglit pa ay mabilis na nitong inakyat ang isang bangka. Sa pagtutok ng XXX sa bangkang sinampahan ng dalagita, napansin naming may iba pa rin palang mga babae ang naroon at nakikiosyoso sa nagtatrabahong mga mangingisda. Kapansin-pansin pawang mga basa na ang mga damit nito. Nabaling naman ang aming atensyon sa dalawang babaeng ito na nasa isa pang bangka di kalayuan. Dahil ilang sandali pa lamang kaming tumututok sa kanila, ay lumayo na ang mga ito kasama ang isa sa mga mangingisda roon. Gayunman, di pa rin namin nilubayan ng tingin ang bangkang yon. Maya-maya pa, eto na't muling lumitaw itong dalawang babae at ang mangingisdang kanilang kasama. At pagkakataong ito'y bit-bit na nitong mga babae,
ang isang supot ng isda. Maya-maya pa napansin na namin pumupwesto na pababa ng bangka ang dalawa. Pero bago pa man makababa ang mga ito, ay tumayo ang isang lalaki at saka tila sinansingan pa ang babae. Habang tila nagselos naman ang isa sa kasama nitong babae at kunway pabirong hinampas nito ang lalaki. Dahil sa pag-iusap ng tipster na si Mang Rufino sa XXX, nasagipin ang mga menor de edad na babaeng basa sa kanilang lugar na nagbebenta ng panandaliang aliw sa mga bangkero kapalit ang isang supot ng isda. Ang videong na idokumento namin sa baybaying dagat ng Barangay Mapino, Naik, Cavite. Ang siya naming ipinapanood kay Governor Ayong Maliksi. Nang kami ay humingi ng ayuda sa kanilang tanggapan. Dooy agad namang inatasan ng gobernador ang kinatawan ng Provincial Social Welfare Office, Provincial Health at Provincial Police Office para sa gagawing rescue operation sa mga babaeng basa. Araw ng Huwebes, pasado alas 3 pa lamang ng madaling araw, ay tumulak na ang buong puwersa ng rescue team patungo sa baybay dagat ng Barangay Mapino sa Naik, Cavite. Pagdating sa target area ay saglit muna kaming nagmanman doon. Di nagtagal, isang bangkang nakatigil sa gitna ng laot ang namataan naming may sakay na 3 babaeng basa. Yun agad ang pinuntirya ng mga operatiba. Nang makalapit sa bangka, ay agad na sinicure ng mga ito ang 3 kababaihang hinihinalang mga menor de edad. Upo lang kayo, upo. Upo kayo, upo. Sa puntong yon, sinuyod na rin ng operatiba ang iba pang padaong na ring mga bangka. Dito na natagpuan na ang ilan pa sa mga babaeng nagsipagtagupa sa likuran ng bahagi ng bangkang yon. Habang ang isa namang ito ay nagtangkapang tumalon sa dagat at tila tatakas. Nang lumapit ito sa amin ay di pa rin ito binitiwan ang supot ng isdang hawak. Sa puntong yoy, maging ang mga bangingisdang lulan ng mga bangkang sinampahan ng mga babaeng basa ay inaresto rin. Ilang saglit pa, dumating na sa isinagawang rescue operation si Governor Ayong Maliksi. Meron kami ng mga minoridad, kailangan para na natin cut-out sa responsibilidad. Iba, suman. Yung mga tao nito, pinapanood ang mga gawin natin dito. Sa ilalim ng sumirang kapagas, mabigat din ang kasalanan nila. Matapos yun, ang mga menor de edad na babaeng basa naman ang hinarap ng gobernador. Dito na namin sinamantala ang pagkakataong mausisa at makapanayam ang mga nasagip na batang babae na may edad 13 hanggang 17. Kaya po ako nandito, pinangihingi po ako ng nanay ng bata na nandiyan po. Okay, anong ginagawa? Anong ginagawa? Sa'yo, totoo ba? Hindi, sinasabi ko ng bakero, bigyan kami ng isda, pahipo daw. Pero ayaw ko magpahipo, namumersi po yung mayan. Sino Kasi yan eh. Luka-luka. Sa'yo lang ginagawa yan, sa amin hindi. Nako, kaya nga tingnan niyo, suot niyo. Alas na sa niyo. Yung iba may nakikipag-sex ba sa bangka? Opo. Dumating rin doon ang mayor at barangay captain ng Naik, Cavite na hindi naman itinanggi ang nangyayaring prostitusyon sa kanilang lugar. Matagal na nangyayari, kaya lang po, hindi ko po nalalaman na ganito pong katindi na ang nangyayari dito. Kasi po, may mga magulang sila nakabantay pa. Nandiyan pa po ang mga magulang nila eh. Nakahuli kami na, sabi nila mangingitid daw, manghihingi ng isda. Pero ngayon talagang hindi kami makahuli. Buti, nakahuli ngayon. Malaman natin. Ito, marami dito mga dayo lang eh. Ang mga batang babaeng nailigtas sa operasyong yun, pati na ang mga mangingisdang na aresto ay dinala sa PNP Women's Desk ng Naik, Cavite para sa formal na investigasyon. Kinaumagahan ay personal kong dinalaw sa isang crisis center ng Cavite Provincial Social Welfare Development Office ang mga kabataang nasagip at dooy nakausap ko ang ilan sa kanila. So inalok ka ng sex kapalit ng pusit? Opo. So inalok ka na nga. Anong sinabi ng mangingisda? Bigyan niya daw ako ng puset, sex daw kami. Pero sabi ko hindi ako pwede kasi bata ako. Hindi ko po alam